hapon po rin po, ma'am. Ano po ang pangalan ng inyong anak? Junel po. Junel. Opo. At ang kanya pong karelasyon ay sino po? Si Emmy Daniel po. Si Emmy. Sila po ba ay kasal? Hindi po. Pero meron po silang anak. Meron po isa. Isa. Gano'n na po sila katagal na nagsasama? Mula po 2008. So parang, 4 years na. Opo. Okay. Bakit po ninyo nasabi na konsentidora itong inyong balae? Kasi po, pag sinasabihan ko po yung anak niya, inaano niya po yung nagsusumbong po agad yung anak niya. Naniniwala po yung nanay niya. Nagsusumbong po na ano? Na, kiso pinapagalitan ko raw yung anak niya kung ano-ano raw sinasabi ko. Sinasabi ko raw na malandi. Pero wala pa naman ako sinasabi ng ganon. Kung hindi sinasabihan ko lang yung anak niya Oho. na tigilan mo yung pag-aalis mo ng tuwing hapon, Amy. Dahil pag nalaman ng asawa mo, kayong mag-aaway, kawawa ka lang. Nasaan po ang asawa ni Emmy? Nasa Cebu po. Doon po nagtatrabaho. Opo. Gano'n na po siya katagal na nasa Cebu? Ano pa lang po, mag-aapat pa lang po ng buwan po. Yung po bang anak ninyo, nagpapadala naman po ba ng sweldo niya? Nagpapadala po. Oh, magkano po? Alam po ba ninyo? Nung una, 5,000 ang alam po una eh. Tapos nung pangalawa, 3,000. So, 2 beses pa lang po doon sa Opo. 4 na buwan na Opo. siya ay nagtatrabaho sa Opo. Cebu. Opo. Tapos, pinapagalitan ninyo si Emmy Emmy. dahil tuwing hapon. Tuwing hapon, umaalis. Saan po nagpupunta? Nakikipagkita po sa lalaki niya. Paano po ninyo nasabing lalaki niya yon? Kasi po, sinundan ko po sila nung last na nagpadala yung asawa niya, sinundan ko po itong si Emmy kung saan Oho. pupunta. Saan po nagpunta? Doon po sa Pasig. O ano pong nakita nyo? Nakita ko po yung lalaki na nakahawak sa kanya. Nakahawak? Opo, nakaakbay sa kanya. Nakita po ba kayo ni Emmy? Oo. Eh, sabi ko, sino yung lalaking kasama mo na yan? Oo. Sabi ko. Eh, sabi niya, ma, wala po to, ma. Kaibigan ko lang po to. Oho. Magkaibigan ba yung ganyan? Nakaakbay kayo? Yun, ang umuwi sa kanila, nagsumbong sa nanay niya. Ito namang nanay niya, sumugod din sa akin. Bakit po kayo sinugod? Na kung ano-ano raw sinasabi ko sa anak niya, na keso sinabi ko raw na hindi ko pa sinabi. Dahil sinasabihan ko po lang naman yung anak, yung Oho. manugang ko, na Ay. sabi ko, Oho. sabi ko sa kanya, Amy, pakiusap naman, tigilan mo na yung pagrelasyon mo sa iba kasi kawawa naman yung asawa mo, hindi niya alam yung ginagawa mo. Siya nagpapakahirap, nagtatrabaho dun sa Cebu. Ikaw naman nagpapakasaya. Ano na lang ang ano mo? Nasa utak mo, sabi ko lang sa kanya. Away yun. Oho. Umuwi sa kanila, sa bahay nila, nagsumbong. Yun nga, sinugod ako ng nanay niyan. Abay mga kasawsawan dito sa studio, hindi ko alam kung ako lang ang nakakarinig o naririnig nyo rin ba na habang kausap ko si Aling Susan, may naririnig akong boses doon sa likuran at para bagang sumisigaw ng hindi, sinungaling! Iba yung sinasabi mo. Ay, hindi. Yun ang kanina ko pang Hindi ako naririnig. nagsisinungaling. Bumubula ang Hindi bibig ako niya. nagsisinungaling. Sinasabi Dahil ko nga ang sinasabi mo, Aling Susan, Sinasabi kong totoo. pinagbibintangan mo kasi daw siya na kinukonsinti niya ang kanyang anak na si Emmy dito nga sa pakikipagkita dun sa sinasabi niyong lalaking karelasyon, pero wala pa kayong katibayan. Abay, sasagot na at para ipagtanggol ang kanyang anak, narito po si Aling Selfa Daniel. Pasok! Aling Selfa, magandang Ako, sandali lang po. Ipo, nakpo. Kukunin po natin ang paliwanag at panig ni Aling Emmy. Diyan lamang po kayo. Magbabalik po ang panggising nyo sa hapon. Ang... Sandali lang po. Kamagang kanya, wag kang magawa mo kung duruduruin. Dahil ang anak mo masyadong nalakero. Sige. Sandali Sige. lang. Ano? Ano? Magkamatay tayo dito.
Makipag-text sausawan na para sa pula. Text F Pula, space, your message, and send to 2346. Para sa puti, text F Puti, space, your message, and send to 2346. 10 lucky registered texters ang pwedeng manalo ng 300 peso load daily. Para mag-register, text F Reg, space, nickname, name, address, birth year, gender, and send to 2346. Harapin mo, face to face! Harapin mo, face to face! Mga kasawsawan, kami po'y nagbabalik dito sa Face to Face. Aling Selfa, ang sinasabi po kasi ni Nanay Susan, bilang ina din po nung kanyang anak, nakarelasyon po ng inyong anak, hindi man ho sila kasal, pero sila po ay nagsasama at may anak po. Nakita daw po ang anak ninyo kasing may kasamang lalaki. Sino po yun? Hindi ko nga alam. O, kinausap niyo po ba yung anak niyo? Paano ko Okay, sandali lang. Hindi tayo magkakaintindihan. Paano ko makausap yung anak ko? Hindi ko nga alam nga ginabintangan niya nga may lalaki. Dapat ako ginsabi niya nga, ya anak mo man ang Matagal na silpa, kita sinasabihan. disiplina Pero mo hindi dahil ka may nakikinig. nakita ako nga lalaki. Kinausap niyo po ba ang anak ninyo? Tinanong niyo po ba siya, Inday, may problema ba sa inyong dalawa ng iyong kinakasama? Kagabi, tinanong ko na siya. O, anong hambal niya sa sabi imo? ng biyanan mo, may lalaki ka? Hindi po, mama. Wala daw. Wala daw. Oho. Hindi naman pwede nga tuwing alis niya sa bahay, tatanungin ko siya. Pero kinamusta Tatanong niyo ko po siya. ba si Emmy? Oo, Yun sa tinatanong. relasyon nila ni Junil, dahil nga nasa Cebu, kung nagpapadala ba ng pera o ano pong alam ninyo? Ang sagot, Oh. hindi nagpapadala. Sa anim na buwan. Sinungaling ang Teka, ang sabi po ninyo, 6 na buwan. Sinungaling. Ang sabi ni Aling Susan, 4 na buwan pa lang nasa Cebu. Sinungaling! Ikaw sinungaling! Hindi mo sinungaling! Totoo! Sandali lang! Sandali lang. Sige! Sige! Sandali lang! Ano? Magkamatay tayo dito! Huwag niyo ko amatin! Sandali lang, Aling Selfa. Alexan niyo matanda na yan! Nagpadala po ng pera si Junil 2 beses po ba? Isa lang. Isa lang. Magkano yung una? Sa buwan. 3,000. 3,000. Bakit po ang sabi ni Aling Susan, nagpadala naman daw 5,000 at saka 3,000 yung last. 3,000 yung huli. Magsinungaling ka na naman, ha? Magsinungaling ka naman. Basta ano ka talaga sinungaling, matanda ka! Huwag kang magpapalapot ng pagkakas dito! Diretsahang tanong, Aling Selfa. Lumalabas Hindi ka po, nahihiya sa 8,000 ginagawa ng na anak ang mo. pinadalang pera. Ang tagal-tagal na Wala naman pong ng anak naikwento mo. si Emmy kung Palibasa nagpadala ka ng sa 8,000? Kwento Ano lang lang sa eh. isang Isang bisis, lalaki. 3,000 lang. Sa isang beses, Sa isang bisis, sa 6 na buwan, sa 6 na buwan, 3,000 3,000 lang ang binigay. Nagsukat yung anak niya, Oho. lumapit. Sa gala Sinungaling ka niya, na naman, di ka lumalapit naghingi sa akin. ng tulong. Ano tinulong? Wala, bumalik sa akin. O, ito po! Oh, hindi to sinungaling. Ano po Ito ebidensya to. sinungaling? Oh, Wala, hindi sinsin yan, ko. hindi yan totoo. Ginsangla ko sa Wala mga yan, hindi yan politiko ko. totoo. Gindala Sinungaling sa ka talaga. doktor ni bata ni Ime. Palusot Ako mo lang nagpagamot. yan, palusot mo lang Hoy, yan. sinungaling ka. Palusot mo lang yan! Palusot mo lang yan! Sige! Sige! Wala kang utang na loob! Ang tanda-tanda mo na! Di ba naman Okay, ako? sandali lang. So, ipagpalagay na po natin na isang beses lang pong nagpadala ng pera. Nakapakasinungaling Ito raw mo po kasi yung yan. ginagamit, lumalabas, Nasampa mo kayong silsing. na yung perang pinapadala ni Junil kay Emmy, ito ang perang ginagamit di umano ng inyong anak kapag nagkikita sila nung kanyang kaibigang lalaki. May alam po kayo doon? Yun ang hindi ko alam. Aha. Paano niya malalaman yan? Kung hindi daw na yan. Paano naman po ninyo nalaman, Aling Susan, na yun ang perang ginagamit? Siyempre, lagi silang lumalabas eh. Oh. Tuwing lumalabas sila. Pag pahiram yung cellphone mo, tatawagan ko si Junel. Yung pala, lalaki yung tinatawagan niya, tinitext niya. Nako, doktora, sa ganitong klaseng sitwasyon,
kitang-kita natin na yung mga anak ang may problemang pinagdadaanan. Pero bakit ba talagang laging ganun? Ang mga nanay ang siyang talagang galit na galit at sobra makapag-react kapag ka ang anak ay nasa matinding problema. Alam niyo, sa mga magulang po, yan ay natural na nangyayari na ang mga nanay ay talagang nandun at depensa nila kaagad ang kanilang mga anak. Kasi yan ang tinatawag nating maternal instinct. So kung ano man ang mangyari kay masama or maganda, automatic pinagtatanggol natin. Ang mahirap lang dito, bilang isang magulang, tayo ay nagbibigay kaagad ng konklusyon na, ay hindi, mali. Hindi, kumbaga sa no, imbis na analisahin natin yung problema at magkakaroon tayo ng tamang judgment, ang iniisip natin kaagad na mali, pinaparatangan mo ng hindi maganda ang aking anak. So, ang iniisip dito ng isang nanay ay, ano ba ang gusto mong palabasin na hindi ako mabuting ina? Kaya nagiging reflective sa mga nanay na, pag pinagalitan mo at hinusgahan mo ang aking anak, parang sinasabi mo na hindi ako mabuting ina. Kaya automatic sa atin na natural na magkakaroon ng defensa na, ay hindi totoo yan. So pinagtatanggol kahit na sabihin natin medyo taliwas ang mga nangyayari. Marami pong salamat, Dr. Camille. Mga kasawsawan, narinig nyo ang panig ng dalawang ina na parehong may sama ng loob. Ano ba ang boses nyo tungkol dito? Aba, sino ba sa tingin nyo ang dapat nating, suportahan sa puntong ito? Yung isang nanay na nagdududa na ang kanyang manugang ay may ibang lalaki. O yung kabilang nanay naman sa pula na nagsasabing, hindi yan ginagawa ng anak ko. Ano ang boto nyo? Boto hands! Taas ang mga placard! Nakot siya, ang mukha nga sa ngayon ay nakalalamang. Yung mga nagsasabing na parang may dapat ngang ipagduda na nakikitang may ibang lalaking kasama ang anak ni Ate Selfa. Ngayon naman, may mga nagsasabi din naman na huwag muna tayong maghusga. Hindi pa natin alam ang buong katotohanan kung bakit nangyayari ang mga nangyayari. Pero isang sigurado, ang nanay kahit saan ipagtatanggol talaga ang anak. Yan ang ating boto hands. Aba mga kasawsawan, kanina pa ho namin siyang naririnig na gustong-gusto na niyang lumabas. Ito na ang oras para alamin natin ang panig ng manugang ni Susan. Emmy Daniel, pasok! Sandali lang, Emmy! Kita mo na ugali mo yan! Ni Emmy natin sa pagbabalik po. Puritin yung kasama. Araw ang... Ano? Nagdidinay ka ba nung wala ka lalaki? Ha? Sino daw? Sino daw? Kilala ko yan! Ha? Ano? Kilala ko ba yan? Kilala ko ba yan? Kung sino yan? Pinayag mo sa Facebook sausawa na mga kapatid, Melanie Pachicoy. Hello, Chang, Ami, and Hans, and sa trio Tagapayo. I'm Melanie Pachicoy, a young mom from Nueva Ecija. Favorite ko po ang show mo kasi marami akong natututunang lesson sa buhay at pati na ang 6-year-old kong anak na si Trinity Zoe takot nang gumawa ng bad. Hehehe. Kasi pinapanood din po niya kayo. Number 1 ang F2F dito sa San Leonardo, Nueva Ecija. Addict na sa show nyo ang lola ko. More power and God bless you all. Talikuran, harapin mo, raise the praise. Bakit biglang sinugod ni Emmy ang biyena niya? Ang tanong tuloy ng lahat, sign ba ito na guilty ka? Una sa lahat, Emmy, kung hindi mo man ginagalang si Aling Susan bilang biyenan, sana man lang igalang mo siya bilang tao na nakakatanda sa'yo. Unahin natin, isa-isahin natin ang lahat. Emmy, bakit ka galit na galit kay Aling Susan?
Pinagbibintangan niya ako na may lalaki ako. Tinichismis na doon sa buong lugar namin na may lalaki daw ako. Oy, wala. So, nagalit ka dahil pinagkakalat na may lalaki ka. Hindi lang po yun. Nagalit po ako dahil pinalayas din po niya kami ng hating gabi. Nung nagkasakit ang anak ko, lumapit ako sa kanya ni 5 centimos. Wala siyang binigay. Ano ang naging usapan ninyo nung asawa mo nung siya ay umalis, Emmy? Sabi niya daw po, hindi daw po siya uwi, pero magpapadala lang daw po siya ng pera sa Ilang akin. beses nang nagpadala? Isang beses lang po sa isang buwan. 3,000 po ang pinadala niya sa akin. Isang beses pa lang nagpapadala. Bakit ang sabi ni Aling Susan, 2 beses na daw? Una, 5,000, pangalawa, 3,000. Sabi po ninyo kanina, tama ba ako? So, 2 beses nang Yan po ang pinagtatakan ko po sa kanya. Ni isang beses lang po nagpadalang asawa Ay, ko. naku, Bakit nagsinungaling alam ka na niya, naman. 2 beses? Dalawa Siguro tayo naman kumuha sobrang ng padala. Hindi. Mamatay man ako, Wag ka mamatay nang man ang anak ko. mag-inay. Mamatay man kami Ayaw lahat ng mo lang pamilya ko. ayaw mo lang ipalo Ah, dahil isang beses magkakala lang. na makalusot ka. Isang beses lang. Okay. Tumigil ka. So, ang tanong ngayon, Emmy, sandali lang, sino yung lalaking kasama mo sa isang grocery na nakita ka ni Aling Susan na kasama yun? Wala Ka-date po, mo? wala po akong kasama nun. Hindi po ako nagpunta ng grocery na ewan ko kung ano pinagsasabi niyang ganyan-ganyan na yan. Nakakbay sa'yo. Ay, wow! Sana si ano yun, ano? Marqueras? Ka talaga. Talaga? Anong araw yun? Wag ka naman Tanda mo deny. ba? Nakiusapan ko ng lalaki. Tanda mo ba kung Okay. ano araw siya. yun? So, Yan diretso naman. ang tanong, Emmy, sa 4 o 6 na buwan na ba nawala si Junil? Anim po ngayon. Mag-6 na buwan nang wala si Junil, nasa Cebu, diretsahang tanong, may lalaki ka ba? Wala po. Wala. Wala po ako lalaki. Wala kang kinakausap? Wala. Sinungaling ka talaga, babae Oh. ka. Ano na, nahimik na ako. Ayaw mo pang tumahimik. May kilala kang James? Wala po. Wala kang kilalang Wala po akong James? kilalang James. James Yap po meron. So baka naman po, Aling Susan, nagkakamali kayo, nakarelasyon yon ni Emmy, pero hindi naman. Mahirap din pong magbintang at masakit din ang mapagbintangan. Patutunayan ko po sa kanya. Dahil nakausap ko po yung lalaki. Dahil sabi ko sa lalaki, Okay. sabi ko sa kanya, James, kung may relasyon man kayo dyan sa manugang ko, pwede pakiusap naman, lubayan mo na yan. Okay. Kanina po, Tutunayan ko na po. oo, nabanggit ni Emmy na lumapit ka sa kanya, humingi ka ng tulong para doon sa apo. Nakikita po ba ninyo yung apo nyo? Hindi ho, dahil tinatago niya po yung yung apo ko pag lumalapit ako sa Hindi mo nga kanya. alam ko ilang taon na anak ko eh. Apo mo eh. Eh, paano ko nga malalaman ko ilang taon na hindi mo naman pinapakita sa akin ng mga anak ko? Okay, sandali lang. Paano ko malalaman? Okay, Ay, bakit? lumalapit ko, eh, tinatago lang. Ay, magaling ka. Sandali lang, ang tanong, bakit hindi nyo pinapakita Ay, dyan ang paglapit bata? ko, Eh, doon nga po kami nakatira eh. Pinalayas niya kami. Nabagsak kami. Bakit kami nakatira sa inyo? Pinalayas mo kami hating gabi. bakit hindi mo pinalasan? Bakit sabi mo hindi mo alam kung ilang taon na anak ko? Sa sinasabing ito, attorney ni Aling Susan, na di umano may relasyon daw itong si Emmy sa ibang lalaki. Yun po ay isang bintang o isang akusasyon na mahirap patunayan. Kung ang nais ni Aling Susan ay mapatunayan na talagang itong si Emmy ay merong karelasyon at yung relasyon na yon ay mauwi dun sa ekang ay pakikipagtalik sa ibang lalaki, dapat ay unang-una siya mismo ang humuli na makita niya na nakikipagtalik nga itong si Emmy sa ibang lalaki. So, kung hindi niya makita yon ay mukhang wala siyang ebidensya na panghahawakan upang sa gayon ay kanya ngayong mapagtibay yung kanyang haka-haka na itong si Emmy ay may karelasyon o siya ay nakipagtalik sa ibang lalaki, Tiyang Ami. Doon po sa kaso na ito ni Junil at ni Emmy, sila po ay hindi kasal. Kung mapatunayan po ni Aling Susan na talagang may ibang lalaki si Emmy, meron po ba siyang pwedeng isampang reklamo laban kay Emmy po, si Aling Susan? Kung yung pong panlalalaki, halimbawa, mapatunayan
ay makaapekto ngayon dun sa kaisipan nung anak ni Emmy at hindi yon makakaganda sa development ng bata, pwedeng alisin sa ina ang parental authority niya sa kanyang anak. Marami pong salamat, Attorney Acosta. So, lumalabas, Emmy, na kung may katotohanan ang sinasabi na yon ni Aling Susan, pwedeng mawala ang karapatan mo pala sa bata. Kahit hindi kayo kasal ni Junil. May kilala ka ba talagang James? Wala po. Wala po talaga. Hindi mo yun karelasyon. Hindi po. Pero bakit sa palagay mo, nasabi yun nung James kay Susan, kay Aling Susan, na Hindi ko kayo, lang po alam sa kanya at kung 3 anong ginawa buwan na niya. kayo. Wala raw pong kilalang James si Emmy, pero kilala niya si Emmy. Sino nga ba siya? Alam ba niya ang sitwasyong pinasukan niya? Narito po ang sinasabing di umanong lalaking nakausap ni Aling Susan, nakatagpuan noon ni Emmy. Si James Colorado. Pasok! Ano? Ang gigilan ka? Paano wala ka lalaki? Ah? Sino daw? Sino daw? Kilala ko yan! Ah? Ano? Kilala ko ba yan? Kilala ko na yan! Ano sino yan? Kaya ko sa kanya! Sinungaling! Sinungaling! Dito, ha? Pinakusap ko na Derek, nga. Nong James, sino ka sa buhay ni Emmy? Ako po ma'am yung ano niya ma'am, yung karelasyon niya po. Magkikinay ka ka? Ang nakakapagtaka dito at ang kagulat-gulat ay talagang sinasabi ni Emmy na hindi mo siya kilala. Kung talaga kilala yan, ewan ko. Magkikinay ka lang. Umaamin na nga eh. Abay, sa pagbabalik po namin, ang mainit na kwento ni James, kapiling si Emmy, maririnig na po natin. Huwag kayong aalis. Babalik agad-agad ang face-to-face. Nabanggit ba niya sa'yo na meron siyang karelasyon? Wala po ma'am, Nabanggit ba niya na meron siyang anak? hindi rin po ma'am. Ang tanong ko, James, matapos ng lahat ng nalaman mong ito, mahal mo pa ba si Emmy? Miss Annie Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Plains and Prints, Just Cavelli Eyewear. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Manny and Pai Kalaya, Dr. Ariel Recto Dabalus, Nail Necessity, Hand, Foot and Body Spa, Necessity for your body and soul, Fashion Exchange, fashionista ka na, negosyante ka pa. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, EC27 Guava Plus Organic Soup, effectively controls 27 skin problems. F101, wear your needs. Home Appliances by Minami, galing ng quality. Placenta by Sam's Tray. We always start your day with a new Lucida DS products. Ito ang tunay na masarap. Select soy sauce. Kaya toyo pa lang, ulam na. Ito ang bilhin. Ultra Mega Supermarket, wholesale and retail. Sundance, your business and fashion. Your partner in style. Prime Rocks Bleach, ang bleach na di masangsang. Mabisa na, mura pa. Gawang Pinoy. Talikuran, harapin mo, face to face. Talaga pong mariin na sinasabi ni Emmy, hindi daw niya kilala si James. James, kilala mo si Emmy? Kilala ko po siya ma'am. Saan kayo nagkakilala? Sa may basketball court po ng Arinda, Okay. hiningi ko po yung ano niya, number, tapos Nung nakita mo siya, sinong kasama niya? siya lang po. Anong ginagawa niya doon? Nanonood po siya ng laro. Nagba-basketball kayo? Hindi po, nanonood din po. Nanonood din. Sinong kasama mo noon? Mga barkada ko po. Okay.
Ikaw ba yung sinasabi ni Aling Susan na kasama ni Emmy sa grocery? Ako po yan, ma'am. Anong ginagawa niyo doon? Ano po kami namamasyal eh. Bakit sa palagay mo, James, itinatanggi ni Emmy ang lahat? Ewan ko po sa kanya, ma'am. Uulitin ko ang tanong ko, Emmy. Kilala mo ba si James? Hindi po. Hindi ko po siya kilala. Sinungaling ka. Kung Aminin mo na. sinungaling, hindi nga kita kilala eh. Alam mo ba number ko? Ha? Bakit mo ako naging ka-textmate? Hindi mo nga alam ang number ko eh. Paano kita magiging kilala? Well, ako. Okay, James. Nung nakilala mo ba si Emmy, nabanggit ba niya sa'yo na meron siyang karelasyon? Wala po, ma'am. Nabanggit ba niya na meron siyang anak? Hindi rin po, ma'am. Wala rin. Wala rin po. Seryoso ka ba sa kanya noong mga panahon na yon? Noong mga panahon po na yun, seryoso po ako sa kanya eh. Hmm. Kasi alam ko po, dalaga siya eh. Tapos umabot sa puntong kinausap ka ni Aling Susan. Opo. Kasi nahuli na nga po kami ni Aling Susan. Oo. eh. Ang tanong ko, James, matapos ng lahat ng nalaman mong ito, mahal mo pa ba si Emmy? Hindi na rin po kasi ano eh. May anak sila eh. Ang asawa niya eh. James, anong pwede mong maging ebidensya para talagang mapatunayan mo na magkakilala kayo ni Emmy? Minsan po. Hindi, magkakilala po talaga kayo, ma'am. Labas ka ng ebidensya mo! Aminin mo na kasi. Ikaw, Sinungaling ka eh. ebidensya mo, biyanan ko! Hindi, ikaw ang magpatunay na may relasyon nga talaga kayo ng 3 buwan. Wala kayong picture na magkasama? Text? Ayaw niya po magpapicture na ano, magkasama kami kasi gawa ng may ano pala siya, asawa eh. Cellphone to? Baka mabuko siya. Hindi, nung nagpadala nung anak ko ng nung last, hiniram niya yung cellphone ko, tinawagan niya to, tinext niya to. Anong tinext? Ang sabi niya, mamasyal tayo. O anong reply naman to, ibinalik na niya agad sa akin yung cellphone. Tama-tama, pagbalik niya sa akin yung cellphone, nag-reply to. Sabi niya sa reply, o sige na, aalis na ako. Hintayin na lang kita doon, email sa si James to. O, kaya binigay ko sa kanya yung cellphone, pinapasa ko sa kanya. Sabi ko, may sino tong lalaking to? James daw ang pangalan. Alam mo, Emmy, nais ka naming tulungan kung ano man ang pinagdadaanan mong problema ngayon para na rin matahimik na at matapos na itong awayan ng iyong nanay at ng iyong balae. Para matuldukan na ito. At sa tingin ko, tanging trio tagapayo lang ang magbibigay liwanag sa iyong isip dito sa pinagdadaanan mong problema. At sana nga, kahit paano, matulungan ka namin. Yung mga tingin mo, paano ba yun? Maari na may naging kayo. Pero hindi mo sabihin may nangyari sa inyo. Kung nagkaroon ka man ng boyfriend, wala ka na maasawa. Oo. So, wala na kami magagawa doon. Alam na namin yung totoo. Pero, hindi ka namin hinuhusgahan. Ang punto dito, yung pagsasabi ng totoo. Ang mahalaga lamang na nun, suportahan Eh, sabi ko sa kanya ganito una. Kung ayaw na niya, tapusin na niya yung relasyon kay Jim. Oo. Ito, talagang ayaw na niya. Ayaw din naman, kasi nagkaroon na, nagkahiyaan eh. Sa totoo lamang, Emmy, bago pa nagsimula ang counseling, nakatingin ka sa akin kanina, makailang beses din kitang tinanong, di ka namin hinuhusgahan, pero gusto lang namin malaman ang katotohanan. Kasi kanina, alam ko naman na nakikita ko na sa iyong mga mata. Gusto ko lang matuldukan na at tatanungin kita sa huling pagkakataon. Kilala mo ba si James? Opo. So may naging relasyon nga ba kayo ni James? Meron po. Meron.
Attorney, sa naging pag-uusap po ninyo ng ating mga bisita ngayong hapong ito, lalo na po sa partido ni Aling Susan, na hindi nga naman po kasal ang kanyang anak dito kay Emmy. At nais natin silang matulungan, pero paano po kung ganitong sitwasyon na hindi po natin alam kung ano na ang nangyayari kay Junil doon, na nasa Cebu po siya, at dito sa nangyari nga itong problema po ni Emmy. Bagaman natanong ko kanina si Doktora kung gusto pa nitong si Emmy na pakisamahan si Junel, nandun yung sabi niya ay gusto pa niya. Ngunit mananatiling katanungan, gusto pa rin ba kaya ni Junel na magpatuloy yung kanilang relasyon kung halimbawa dumating yung pagkakataon na malaman niya itong nangyaring ito sa kinakasama niyang si Emmy. At kung meron din kayang dapat na i-reveal itong si Junil hinggil sa kanyang kalagayan doon, na hindi siya nagkaroon ng komunikasyon dito kay Emmy. So yung pagiging pagkakaroon mo ngayon ng lakas ng loob upang aminin mo na nagkaroon ka ng relasyon habang malayo yung iyong kinakasama, marahil ay gamitin mo ring yung lakas ng loob na yan upang kung magkita muli kayo ni Jonel, ay i-open mo sa kanya ang pangyayari. Huwag mo siyang sisihin. Huwag mo agad ituro na siya ang dahilan. Mana pa, mas magandang magpakumbaba ka at sabihin mo, naging marupok ka, baka sakaling sa gayong sitwasyon ay makuha mo pa ang amor ng iyong kinakasama at magpatuloy ang anumang nasira o naudlot ninyong pagsasama. Yun lamang siya namin. Maraming pong salamat, Attorney Ben Acosta. Ngayon siguro, Dr. Camille, mas naunawaan na ni Emmy kung bakit ganun na lamang ang pakiramdam ni Aling Susan, kung bakit siguro sumasama rin ang loob niya kay Emmy, umabot na sa puntong sukdulan na rin yung kanyang galit. Dahil nga, sa talagang pakiramdam niya, ay agrabyado ang anak niya dito. Pero, alam naman din po natin na hindi si Aling Susan ang magdidesisyon para sa kanyang anak. Totoo yan, Chang. Alam mo, ito nung nagpapaliwanag nga si Emmy, nakita ko at inuunawa akong pilit kung bakit nagkakaganito. Unang-una, ano ang wala dito? Komunikasyon. Hindi lang komunikasyon between Emmy at saka si Aling Susan, kundi pati na rin kay Junil. So, in the first place, kaya nagkakaroon ng hidwaan sila ay unang-una, hindi kasi siguro nagkaroon ng magandang o naging positibo si Aling Susan sa pakikirelasyon ni Junil kay Emmy. Once na nagkaroon ng ganong klase na hindi magandang pakikitungo, alam mo, ang mangyayari dyan, lahat ng pipwede nyong ipataw na hindi magandang kasalanan dun sa inyong, dito kay Emmy, gagawa at gagawa kayo ng paraan eh. Ayokong sabihin, Aling Susan, na ito ay isang maaring dahilan para sa ganon ay masiraan nyo ng husto si Emmy. Pero, wag niyo po din namang wag niyo po ring isang tabi na meron po kayong apo na pag nakita ito, ganito ba ang lola ko? Ganito ba ang nanay ko? Ganito na ba ang nangyayari sa aking pamilya? So, Emmy, siguro ikaw ang unang-unang dapat gumawa ng paraan para ayusin ito. Kung gusto mo nang tapusin at hindi pa, sabihin na natin, ayaw mo na talaga yung pakikipagrelasyon kay James, putulin na ngayon. Ngayon dito mismo, putulin. O anong gusto mo? Sabi mo gusto mo magkaayos kayo ni Junil? Gumawa ka ng paraan. Pwede mong sabihin sa iyong asawa truthfully. Ibig sabihin, yung puro katotohanan. Kasi sino ba magpapalaya sa atin? Katotohanan. At mawawala yung mga galit na yon kung sasabihin mo ang totoo. At magiging maayos ang iyong pamilya. So sana tandaan mo na dito sa face-to-face, si Chang pa lang, alam na kung sino ang nagsisinungaling. Kaya napakahirap para sa amin ang makakita ng taong nagsisinungaling at alam namin kung anong totoo. Yun lang po.
Maraming salamat, Dr. Camille. Ang isang nakakalungkot sa nakita natin ngayong hapong ito, Father, ay yung matinding pagsisinungaling at yung kawalan ng respeto sa nakakatanda. Yun talagang medyo kinilabutan tayong lahat. Unang-una po, yung pagsisinungaling po ni Emmy ay naiintindihan ko po dahil sa takot. Yung takot po ang kumukontrola sa atin upang tayo'y gumawa ng kasalanan. At yung nakita natin na na walang paggalang po sa nakatatanda ay medyo naunawaan din natin dahil galit na galit po si Emmy. Pero kahit na ang tao'y galit na galit ay hindi po yun magiging excuse. Isang rason upang pagpapatuloy po natin ang hindi paggalang at respeto sa nakatatanda dahil kahit anong pang mangyari, nakasaad na po sa batas ng Diyos na dapat tayo po'y gumalang at rumispeto sa ating mga magulang. Pero kung nais mong magkabalikan kayo at magkasundo kayo ni Junel ng maayos, pakisamahan mo ng maigi ang iyong binan. Kasi po, bago po ako umakyat dito, Chang, pagkatapos po ng payo, ay nilapitan ko muna po si Aling Susan. Sa unang-una pa nang magkarelasyon ang iyong anak si Junel at si Emmy, sang-ayon ka ba? Tanggap mo ba? Ano po ang sagot mo, Aling Susan? Hindi po tinatanggap. So nakasalalay sa iyong mga kamay ngayon, Aling Susan, ang pagkakasundo ni Junel at ni Emmy. Alalahanin mo, kung sisiraan mo si Emmy sa iyong sisiraan mo rin ang iyong apo. Sana naman magkayos kayo at sana naman, Emmy, ay irespeto mo na itong si Aling Susan. Maraming pong salamat ang ating trio tagapayo. Emmy, mukhang ito lamang ang pagkakataon para sa mga nagawa mo kanina, mga nasabi mo kanina, ay makahingi ka ng tawad sa ina ng iyong taong piniling mahalin na si Junel at yan ay si Aling Susan. Naunawaan po namin ang pakiramdam ninyo, Aling Susan, na syempre po, pinangangalagaan nyo lang po ang anak ninyo, ang kanyang damdamin. Pero po, Aling Susan, ang anak pa rin po ninyo ang magdidesisyon kung mapapatawad niya si Emmy dito po sa nangyari at kung ipagpapatuloy pa o hindi ang kanilang relasyon. Wala na po sila mag-usap pag-asawa, ma'am. Aling Selfa, alam po namin na nalito po kayo sa naging pangyayari. Ngayon pong nalaman nyo na ang katotohanan na talaga nga po palang magkakilala si Emmy at si James at talaga pong may naging relasyon sila. May nais po ba kayong sabihin sa inyong anak? Masabi ko lang, Amy, sa'yo, simula ngayon kung may relasyon kayo, putulin na yan. Kung wala na kayong kaugnayan, yun lang ang gusto ko. Narinig mo, Emmy, ang sinabi ng nanay mo. Putulin na ang relasyon kay James. Sorry kung niloko kita.
na hindi ko sinabi sa'yo may asawa at anak ako. Salamat na rin kasi kahit papano tinulungan mo ko sa problema ko. Yun lang, pasensya na. Sa akin naman, walang problema yon. Okay na yon. Basta ayusin nyo na lang ng asawa nyo yung yung buhay nyo. Masaya na ako para sa'yo. At Aling Susan, may papangako niyo po ba sa amin? Nahahayaan ninyo na si Jonil at si Emmy ay makapag-usap at hindi po ninyo panghihimasukan? Opo. Pabayaan ko po sila mag-ayos ng problema nila. Sana nga po, hangad namin na matapos pong mapag-usapan ang problema ninyo dito sa face-to-face, eto na po ang magiging simula ng mas maganda, mas maayos at mapayapang buhay po inyong lahat. Maraming salamat po. Amina na po tayo mga kapatid, anong magandang aral na naman ba ang ating natutunan sa ating issue ngayong hapon? Tayo po ang gumagawa ng ating kapalaran at tayo rin ang nakakaalam kung ano ang totoo sa ating buhay. Kaya kung gusto natin ang katahimikan at kapayapaan, takakin po natin ang tamang daan at huwag tayong masanay na mabuhay sa kasinungalingan. Dahil walang lihim po ang hindi nabubunyag. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang multong ginawa mo sa kalaunan ay siya ring tatakot sa iyo. Maraming salamat, mga kapatid. Thank you din sa iyo, Hans Mortel, ang aking co-host. Sa Dance Squad, salamat. Thank you, B1 at B2. Sa ating mahal na trio tagapayo na hindi nagsasawa na tumulong at magbigay ng payo sa ating mga bisita. Salamat din sa mga sausawero at sausawera. At sa lahat ng ating mga naging guest at nagbahagi po ng kanilang tunay at totoong kwento ng buhay. Thank you very much din sa mga online sausawero at sausawera natin worldwide. Gusto lamang namin paalam po sa inyo na mahal namin kayong lahat. Salamat po ang aming fan page, Face to Face on TV5 at ang aking pong Twitter account, Perez Ami at yung kay Hans, si Hans2. Ako pa rin po ang inyong pambansang kabitana, ang inyong siyang Ami na lagi nagpapaalala. Ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Martes, kung sino pa daw ang tumulong, siya pa ang pinakulong. Napadaan po ako nagmumotor. Nakikita ko po hold up po siya. Di tunulungan ko po. Hindi ma'am, kasi maraming nakakitang testigo na siya ang unang lumapit sa mister ko nung nasemplang sa bike. Pagkabukasan, ako ang pinagbibintangan na nawawala daw cellphone niya at ninakawan ko daw siya. Na ikaw na ang tumulong. Ako pa ang maging masama. Ito bang si Jeboy? Talagang bad boy? Ano po ang pagkakakilala po ninyo kay Jeboy? Pagkatalamak, tulay sa kuryente, tanuran. Kaya nga pinakulong ko siya dahil barumbado. Nakulong mo ng asawa mo. Mahilig po talaga kayong magpakulong ng tao.